Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Diyos, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Ang papuri, ang karangalan, ang kalwalatian ay sa Diyos na buhay. God bless mga kapatid. Sa oras pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong How to Come Back When You Fall. Hahanguin po natin ang pag-aaral natin ngayong umaga sa aklat po ng mga awit. Talata, ang kapitulo ay 51, ang talata ay 1 hanggang 12. Dito po natin kukunin ang ating pag-aaral ngayon. Sisimulan ko po ang ating pag-aaral sa isang katanungan. Naranasan nyo na po bang madapa? Yung pagkakadapa na kung saan ay nasaktan kayo. Maaaring yung paa, yung tuhod, yung balakang, na sa inyong pagkakadulas o pagkakadapa ay tila ayaw nyo nang bumangon. Ako po mga kapatid, nung bago-bago lang dito sa Winnipeg, ay naka-experience ng ako ay nadulas. Niyaya po akong mag-fishing at pumunta po kami. Yung pong amin pong naging fishing spot ay yung Selkirk Avenue o Selkirk, Manitoba. Ito po yung lugar kung saan mga 45 minutes from Winnipeg. May isang kaibigan na nagyaya sa akin for the very first time na mag-fishing. Kasama ko po yung aking panganay na anak na si Yenyen. Ang problema, wala pa ho akong winter boots nung mga panahon na yon. Ay malapit na pong mag-snow during that time. Medyo malamig na ang panahon. Ang suot ko po ay yung parang Crocs, no po, pero hindi siya Crocs na original. Ito po ay galing pang Pilipinas na slip-on pero made of rubber. Ang nangyari po ay hindi ko po napansin. Ubod ho ng dulas pala nung sapatos na yun, yung tsinelas na yun na sinusuot. Ano po, kulay itim yun, nagawa sa goma. Nako, medyo hill yung amin pong inakyat na gano'n papunta sa ilog. Ako po ay nadulas. Talaga pong nabaliktad, na-sprained yung aking kanang paa. At sa pagkakabagsak ko po ay tila ayaw ko nang tumayo. Nasaktan po yung aking balakang at nasaktan po yung aking paa. Sa totoo lamang po, it took more than almost a month na talagang magang-maga yung paa ko. Shoutout pala kay Kuya Dante, kay Kuya Dante Hinido kasi siya yung nagsama sa akin sa manghihilot dito. Mahusay naman po, napakagaling naman yung natagpuan ni Kuya Danting manghihilot at ako po ay nahilot. Wala pa ho kasi kaming insurance ng mga panahon na yun at saka hindi pa ho kami permanent resident noon kaya hindi ako pwedeng magpagamot dito. Wala pa ho kaming pambayad, hindi kami covered ng Manitoba Health during that time. So ayun po, at naka-experience na po ako noon nung ako'y bumagsak. Pero sa pagbagsak, ako'y nasaktan at tila ayoko nang bumangon. Alam nyo, hindi man literal na pagbagsak, marami po sa buhay ng mga tao ang nakaranas noong pagbagsak sa relationship, pagbagsak sa negosyo, pagbagsak sa maraming mga bagay na kung saan minsan ayaw na nating bumangon. At maaaring sa oras na ito, may mga nakikinig sa akin na nakaka-relate dito. Na marahil ay nasa isang sitwasyon na lugmok, nadapa, nahulog, bumaliktad, na dahil sa matinding pagbagsak, ay wala na kayong ganang bumangon at naniwala kayo na ang sitwasyong inyong kinalalagyan ay ang karapat-dapat na sitwasyon para sa inyo, bunga ng inyong ginawa o nangyari, kaya ayaw nyo na bumangon pa. Nung ako po yung nadapa, napakahalaga na may mga taong tumulong sa akin. Una, yun pong nagsama sa akin sa pagpifishing, si Kuya Ed Turalba. Hindi na po kami recently nagkikitang madalas, pero siya yung kasama ko at yung panganay kong anak na si Yenyen. Mula po doon sa kinabagsakan ko, ay binuhat nila ako kabilaan, isa sa kanan, isa sa kaliwa, hanggang sa makarating kami sa aming sasakyan at makauwi dito sa Winnipeg. It is important na may mga taong umaalalay,
merong mga taong bumubuhat, may mga taong aakay sa atin sa mga panahon ng ating pagbagsak. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay merong ganon. Darating ka sa pagkakataon na kahit yung mga taong inaasahan mo, mga taong akala mo ay mahal ka, tutulong sa iyo, aagapay sa iyong pagbagsak, ay makakatulong. Minsan nga yung mga inaasahan mo ang hindi mo maasahan sa mga ganitong sitwasyon, pero meron din naman na mga taong hindi mo inaasahan na siyang dadamay sa panahon ng iyong pagbagsak. So, again, hindi po usapin lang ng mga literal na pagkadapa ang ating pag-uusapan ngayon, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa espiritual, yung pagbagsak sa larangan ng espiritual. And the story that we have today that will come from our text in Psalms 51 ay kasaysayan ng isang lalaki. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, bago nyo po mabasa yung mga talata, meron po yung subtitle. At dito po sa Psalms 51, ang binabanggit, for the director of music, a psalm of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Naaalala niyo po ba yung kwentong yon? Nang si David ay nahulog sa kasalanan kay Bathsheba, at nabisto yung kanyang kasalanan, malapit nang mabisto, pinagtangkaan niyang patayin yung asawa ni Bathsheba na si Uriah, and then eventually hindi lang tangka, talagang ipinapatay niya ito. Nagbunga ng katakot-takot na problema ang buhay na ito ng hari dahil sa kanyang pagkabagsak kay Bathsheba. Alam natin ang kwento ni David, nung siya'y bata pa, pinatay niya ang higante. Isang matipuno, malaki, 9 foot tall na higante na ang pangalay Goliath. Pero dito sa isang maliit, hindi 9 feet, kundi maliit, sexy, makinis, hindi mukhang matapang, na ang pangalay Bathsheba, ay bumagsak siya. Gumuho, natalo, to the point na hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Dito natin kukunin ang ating pag-aaral at tingnan natin paano tayo makakabangon pag tayo ang nadapa. Paano tayo tatayo kung tayo ay nalugmok. Basahin po muna natin ang talata ng Psalms 51. Ganito po ang sinasabi. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Pagpalain ng dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Again, the title nung psalm na ito, if you will open your Bible with you, bawat talata ng Biblia, meron siyang binabanggit doon muna kung ano ang nilalaman ng mga talata. At ang sabi, it is a Psalm of David. Si David ang sumulat ng salmong ito. Kailan daw? When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.
Nung kinonfront na ni Nathan si David, mamaya po atin yan makikita, babasahin po natin yung mga talatang yon, ay nagresulta ito ng ano? Nagresulta ito ng pagsisisi kay Haring David. At narito po yung kanyang inawit noong panahon na siya'y kinonfront na ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan. So, these psalms, mga kapatid, came about as a result of David's sin. Ang maganda ho rito, mga kapatid, meron daw ho talagang nabubuong awitin ang isang tao sa panahon ng kaligayahan at sa panahon ng kadalamhatian. Now, alam niyo yung mga composer ng kanta, sabi nila, nakakagawa raw sila ng mga lyrics o ng musika o ng awitin sa mga panahon na sila'y emosyonal. Kapag masayang-masaya, nakakalika sila ng magagandang awiting masaya. Kapag malungkot daw, nagiging channel din yung kalungkutan na yon para makalikha ng mga awiting malulungkot o nostalgic yon. Dito po si David, sa kabila ng nangyari sa kanya, even how tragic it was, ay nakakreate siya ng awitin. At ito po yung Psalms chapter 51. Ito pong ating pinag-aaralan ngayon. So, he committed adultery, then in an effort to cover that adultery, ano ginawa niya? He committed murder. Ipinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Pero mga kapatid, ano po ang ating mapapansin? Sabi nga, after a while, David was confronted about his sin by whom? By Nathan the prophet. So, it was only after his sins were made public that David chooses to repent. It was during this time of repentance and soul-searching that David penned this psalm. Alam niyo mga kapatid, yun naman yata ang realidad. Wala naman daw hong nagsisisi hanggat hindi pa nabubuko. Wala naman daw pong umaamin hanggat hindi pa nahuhuli. Ngayon nga, nahuli na si Alice Guo. Hindi naman umaamin. Si Kibuloy, nahuli na rin. Hindi naman umaamin. Pero makikita po natin itong si David, kaibahan kay David, kay Kibuloy at kay Alice Guo, si David nagkasala, matinding kasalanan sa Diyos, pagpatay at pangangalo niya. Pero when he was caught, yung incident na yon brought him to repentance. Ano po? At ito po ang maganda, kaya nga po pag-aaralan natin, papaano bumangon sa kabila ng pagkakabagsak. In these verses, David expresses the heartfelt need of every believer. This is the need of every believer because nobody and no one is perfect. Ikaw, ako, tayo na mga mananampalataya, linggo-linggo, nagpupuri sa Diyos, sumisimba, umaawit, minsan nga po, katulad ng mga Pentecostal, lundagan pa ng lundagan, nakataas ang kamay, nakadipa, tulo sipon, tulo lahat. And yet, pagkatapos nun, balikan sa buhay, nagkakasala din. Balikan din doon sa dating buhay na parang walang nangyari. Pero yung tunay na mananampalataya na talagang tumutungo sa gawain ng pagsamba, hindi naman tayo exempted din sa mga kasalanan ng buhay because we are still here in this world. The influence of this world is so great na minsan nahuhulog pa rin tayo sa pagkakasala. But there is a difference between a believer and a non-believer. Yung mananampalataya, alam niya na siya'y nagkakasala, may conviction ang banal na espiritu sa kanyang pagkakasala, hindi siya pinatutulog ng Santong Espiritu sa nagawa niya nang hindi niya naihingi ng tawad, samantalang sa hindi mananampalataya, wala lang. Hindi sila nababother ng mga bagay na ito sapagkat para sa kanila, ang mga bagay na ito ay normal lang. Well, to make this personal, let me say that the enemy of God, our enemy Satan, will always tempt us. He will tempt us to sin by telling us, you can get by with it. Hindi ka mamamatay. Ganyan na sinabi ng ahas kay Eva eh. You can get by with it. Wala namang nakakakita eh.
or no one will ever know about it. Kaya kung gagawin mo to, gagawin mo ang bagay na yan, mahuhulog ka sa bagay na yan, wala namang makakaalam eh. Kaya do it. Pero ang problema, when you give in to Him and you sin, He will say to you, oh, you'll never get away with it. Everyone is going to find out. You will be caught. Kita niyo po, yung Satanas na nagtulak sa'yo sa pagkakasala, nang engganyo sa'yo na gawin ang pagkakasala, pagkatapos pong magkasala, siya rin ang magsasabi sa'yo, patay ka ngayon. Hindi ka na makakatakas dyan. Malalaman ng lahat ito. Kaya mga kapatid, ikaw na tinutukso, kapag natukso, pareho yun, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. You will be in bondage with Satan because of that sin, and you will have no peace. Mga kapatid, kung ikay tunay na Kristiyano at ikay mananampalataya, the devil knows that he cannot have your soul. You are secured in Jesus, but he does seek to get you down. He will seek to discourage you, and he will seek to defeat you. Because Satans are delighted in leading Christians into a backslidden condition and then convincing them that they will never be able to get back up again. Kaya kung nakalugmo ko ngayon, bagsak ang iyong buhay, nakasadsad ka sa kalagayang tila ayaw mo nang bumangon sa kawalan ng pag-asa, ang pinakikinggan mo ay ang tinig ni Satanas na nagsasabing, tama lang yan sa'yo. Hindi ka na makakabangon dyan. Dahil sa ginawa mo, maging ang Diyos, hindi ka na patatawarin. Pero thank God, the devil is a liar. I know I am speaking to people who are down spiritually right now. And maybe you are in that predicament. Minsan, napaka-faithful mo sa buhay, sa paglilingkod. Ikaw yung active na active sa mga gawain, pero ngayon, nasan ka? Ang hirap bumalik, ang hirap bumangon, kasi pinaniniwalaan natin ang tinig ng kaaway. You have believed the lie and now you are down. In fact, it would be safe to say that you are now a backslider. Now Satan tells you that you have thrown it all away and you can never get back what you have lost. But he is a liar. The Bible plainly teaches us that if we are truly believer of Christ, we can come back when we are down. It tells us how, and we need to look at that message today. I trust that you will be able to get back, and you can go back to where you are before. So to start with, let me share with you how to come back when you are down. Ano bang dapat gawin? How to come back when you fall? Ito po ang tema, at mag-aral tayo sa buhay ni David. Ang unang punto na nais kong pagtuunan ng pansin ay ang katotohanan kahit mananampalataya ay may capacity to sin. Even the very best saint has a capacity to sin. Hindi tayo exempted dyan. Kaya yung mga nagsasabing, matibay na ako, hindi na ako magkakasala, ako ay sigurado, kaya ko yan. Nagkakamali kayo. Sapagkat yung mga nag-aakalang nakatayo, mag-ingat, baka kayo ay mabuwal. Tandaan po natin, salvation saves sinner, but does not take away his ability to sin. Amen? Yan po ang sinasabi ng Romans 6:14 For sin shall no longer be your master. Sa Kristiyano, yung kasalanan di na niya Panginoon. Sapagkat hindi na siya under ng kautusan, kundi under na siya ng biyaya ng Diyos. Sapagkat Efeso 2:8-9, ang sabi doon, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a work of God, so that no one may boast. Biyaya, tayo ay naligtas. Nung tayo naligtas, hindi na tayo alipin ng mga kasalanan. Pero hindi nangangahulugang, hindi na tayo magkakasala. Ang kaibahan lang, hindi na tayo alipin. Ano ba ibig sabihin nun? Yung tayo ay malaya na. Hindi na tayo control by sin,
kundi tayo na po ang nakakaalam kung kailan tayo nagkakasala. Alam naman natin na yun di po ba? Bakit? Kasi meron ng conviction. Meron ng mga pagkakataong binabagabag tayo, nagsisisi tayo, dumarating doon sa pagkakataong inuuntog pa natin ang ulo natin, ba't ko ba ginawa yun? Ba't ko ba nagawa yun? Ba't ba ako nagpadala? Ganun po ang nangyayari sa isang mananampalataya. But, aminin man natin o hindi, aminin, nagkakasala pa rin tayo. 1 Corinthians 10:13 ang sabi, no temptation has overtaken you except that is common to man or to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it. He will provide a way out so that you can endure it. So, salvation saves sinners, but does not take away His ability to sin. Ikaw, ako, nagkakasala pa rin tayo. So, any saint, tandaan po natin, any saint who will say and claim that total sinless perfection is, that he is totally perfect, is sinning. Na po? A terrible state of self-deception. Yung isang Kristiyano na nagsasabing hindi na siya nagkakasala, niloloko niya lang ang kanyang sarili at dinadaya niya ang kanyang sarili. Kasi hindi po yun totoo. No po? Sabi ng 1 John 1:8-10, if we claim to be without sin, ano sabi? We deceive ourselves and the truth is not in us. Sino niloloko ng taong sinasabing wala siyang kasalanan? Walang iba kundi ang kanyang sarili. Ganyan naman na madalas natin naririnig Wala akong kasalanan dyan Hindi ako yan Hindi ako gumawa niyan. Wala namang pag-amin At tayong lahat, sabi nga, ay kabilang doon sa nagkakasala, kahit Kristiyano na, pero tayong mga mananampalataya, when confronted like David, we repent and we acknowledge our sin. Kaya yung nagkukubli ng kanyang kasalanan, yung nagtatago, yung hindi umaamin, yung sinasabing hindi siya nagkamali, ang sabi ng Bible, yung nagke-claim ng ganon, dinadaya niya lang ang kanyang sarili at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kasi sa verse 9 ang sabi, if we confess our sins, tapat naman ng Diyos na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Yun daw pong hindi umaamin sa pagkakamali at sinasabing wala siyang kasalanan, dinadaya niya ang kanyang sarili at ang katotohanan ni wala sa kanya at ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Yun po ang sinasabi ng 1 John 1:8-10. But, etong maganda. Tandaan po ninyo na kahit tayo'y nagkakasala because salvation saves sinners but does not take away the ability to sin, ang maganda po, sin cannot take away our salvation. Walang kasalanan na pwede nating magawa kung tunay kang Kristiyano para mawala ang iyong kaligtasan. Siguraduhin lang natin na talagang tayo ay ligtas. So sabi po, sin cannot take away our salvation. That is final. But, ito agin yung conjunction na yan it does tear us down spiritually and emotionally. Bagamat yung kaligtasan hindi naman mawawala sa iyo, pero tandaan mo ito, dudurugin ka ng kasalanan. As long as we occupy these bodies, there will be the capacity to sin. And if we sin, it will tear us down spiritually and emotionally. We cannot escape that. Matindi ang epekto ng kasalanan ito. At alam natin, sa Acts 13:22, anong sabi diyan? After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. Tingnan nyo ang testimony ng Diyos para kay David. Anong sabi ng Diyos? I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do.
Ito yung testimony ng Diyos kay David eh. Nung papalitan na niya si Saul at ipapalit niya si David, this is what God said to him. I have found David, son of Jesse. Anong sabi ng Diyos? He will be a man after my own heart. Because he will do everything I want him to do. Tanong, lahat nga ba ng gusto ng Diyos ginawa ni David? Yes. Mula pagkabata, ginawa niya yon hanggang sa siya naging hari. Pero there was a time noong ang hari ay hindi na tumupad sa kanyang gawain. Hindi na siya sumama sa mga digmaan. Ang utos ng Diyos sa kanya, talagang labanan yung mga kaaway ng bansang Israel. Bilang hari, pagtagumpayan ito. Pero nung ipinamahala na lang niya ito sa kanyang mga general, hindi na siya sumama sa mga digmaan, naupo na lang siya sa tore ng kanyang palasyo, doon natanaw niya ang isang babaeng naliligo sa batalan. And then he decided not to do the will of God anymore, and he desired the lust of the flesh. And that started his downfall. Tanong, si David ba still a man after God's own heart? Yes. Hindi nagbago yun kasi hindi naman sinungaling ang Diyos. He made David a man after his own heart. Pero yung resulta ng ginawa ni David, pinabayaan siya ng Diyos na magdusa sa resulta ng kanyang kasalanan. At dito po sa Psalms 51, nakita natin yung agony, nakita natin yung hirap, yung consequences ng kanyang ginawa. Meron na po akong sermon tungkol dito kung ano yung mga naging parusa. Na po? Hanapin nyo na lamang po yun sa Bible and you will see yung dugo hindi umalis, yung tabak hindi umalis sa bahay ni David. Yung kanyang anak, ginahasa yung kanyang anak na babae, yung kapatid nung anak niyang babae, pinatay yung gumahasa, dumanak ang dugo sa pamilya ni David. And that was God's penalty para sa kanyang kasalanan. And this morning, we will again look at the consequences. Ayon dito sa Psalms 51. Let us go and look at the consequences of sin for the saint, for the believer. Kung ikaw'y believer at nakagawa ka ng kasalanan, nasahan mo. Hindi tatakas yung kasalanan na yan ng walang consequences. And sa Psalms 51, was written by a sinning saint. He knew full well the consequences and he began with a plea, a cry for mercy. Tandaan po ninyo, never be deceived. Sin carries its own club. Tandaan po ninyo, ang kasalanan may daladalang sarili niyang pamalo. Kaya huwag ninyong akalain na makakalampas ka sa kasalanan na magagawa mo ito nang walang magiging epektong masama. Sapagkat ang kasalanan mismo ang may daladalang pambambo na kapag ikaw ay umakap dito, siguradong makakatikim ka ng bambo ng epekto nito. Notice the certain consequences of sin. 1. Letter A. Sin will leave a dirty mark. Walang humipo sa kawali nang hindi naulingan. Yan po yung kasabihang Pilipino. Walang dumikit sa uling nang hindi nahawa ng kanyang itim. Sin will make the saint feel dirty. At ito ang dahilan why David seeks cleansing. Saan natin ito mababasa? Ay sa verse 2. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Walang kapasidad ang isang taong nagkasala na mahugasan ang kanyang sariling dumi. Ang pwede lang gawin ng tao sa pagkakasala ay mag-cover up, pagtakpan ang kanyang sariling karumihan. Pero later on, it will be revealed. It will be shown. At alam nung taong nagkasala na sa kanyang puso, siya ay marumi.
at wala siyang kakayahan na linisin ito. Ang ginagawa ng tao most of the time ay panloloko lang sa kanyang sarili eh. Gagawa ng kasalanan para mapagtakpan, gagawa ng kabutihan. Sa tingin ninyo, ilang kabutihan ang pwede mong gawin para mapagtakpan ang kasalanan? Wala! Kahit libo-libo, milyon-milyong kabutihan ang gawin mo, you can never escape the penalty of one wrongdoing. Ang paglilinis, ang pagpapatawad, manggagaling lang sa Diyos na ating pinagkasalanan. Later on, makikita pa ho natin ito, no? Para lang maging malinaw. No po? Sabi po dyan, wash away all my iniquity and cleanse me from sin. So, ito po ang sabi dyan eh. David knew that he sinned, no, kanino? Sa Diyos. And this sin not only leave a dirty mark, it will saturate the mind. Alam niyo po ba mga kapatid, pag alam mong nagkasala ka, ikaw mismo sa isipan mo, mababagabag ka. Yung mga hindi mananampalataya, binanggit ko na kanina, yung mga hindi mananampalataya, when they sin, they will forget it. But the Christian, when they sin, they will have that sin on his mind until it is dealt with. Hanggat hindi ito nadidil, hanggat hindi ito naikukumpisal, hanggat hindi ito naihingi ng tawad, hindi ito nabubura, hindi ito nawawala. Kaya ikaw na may mga sikretong kasalanan pa, may mga bagay na ginagawa magpahanggang ngayon, akala mo'y walang nakakaalam, nagkakamali ka. Yung utak at ang isipan mo, ang tinotorture nito. Lagi kang takot, lagi kang alala, lagi kang nagtatago sa pag-aakalang walang nakakakita. Pero tumingala ka kapatid, ikaw na Kristiyano, alam ng Diyos ang ginagawa mo. You cannot hide. And David's sin was always on his mind. It was always on his mind. Amen? Alam niyo po mga kapatid, may two major wounds in the mind. Meron dalawang major na sugat sa isipan ng tao. Una, yung tinatawag na guilt. At pangalawa, yung sorrow. Yung sorrow will heal because it is a clean wound. Yung guilt, nananatili. Hindi mawala-wala. It infects the whole life. And until it is dealt with, yung guilt, hindi mawala eh. Hindi po ba? Yung wound, madali lang yon. Inuman mo ng pampatulog. Pagtulog ka na, wala na eh. Nakuha niyo po? Kung masakit man ang ulo mo dahil doon sa ginawa mo, hindi mo malaman kung ano gagawin mo. Nawawalan ka ng kapayapaan dahil doon sa nangyaring iyon. Ang ginagawa ng iba, tumatakas, naglalasing, paglasing na, o nga naman, tulog na. Yung iba, iinom ng tranquilizer, pampatulog, pagtulog nga naman, wala na. Pero pag meron kang guilt, tandaan mo kahit ang pagtulog, hindi mo mahagilap. Kahit ang pagtulog, hindi mo makita, hindi ka dalawin ng antok dahil matindi ang epekto ng guilt sa buhay ng tao. And guilt manifests itself saan? Sa temper. Mainitin ang ulo mo, magagalitin ka, wala kang konsentrasyon, irritable ka, yung prayer life mo, wala na, hindi ka na mananalangin, hindi ka natatawag sa Diyos, wala kang gana, hindi lang sa pagkain, kundi maging sa mga bagay na espiritual, ni ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, ni ayaw mo nang magsimba, lumalayo ka sa Diyos. Ito ang epekto ng kasalanan. And I would like to tell you this. Guilt will eat you up. Guilt will eat you up. Kakainin ka ng guilt. But here, David is showing us that there is hope. God is offering cleansing and forgiveness. Amen? Ano po ang sabi? Una, sin will leave a dirty mark. Second, sin saturates the mind.
Consequences yan eh. And letter C, ano po? O sabi po dyan muna, puntahan natin yung talata. For I know my transgression, ito yung verse 3, and my sin is always before me. That is David's declaration. Alam ko ang aking kasalanan, at ang aking kasalanan always before me. Kahit saan siya pumunta, nandun yung kasalanan. Kahit saan siya tumungo, nandun yung kasalanan. Sa panahon marahil na nagsasaya siya, nandun yung kasalanan. Sa panahon na nag-iisa siya, nandun ang kasalanan. Hindi niya matakas-takasan. At yung akala niyang walang nakakakita, sa harapan niya, si Nathan, sinabi mismo, "You, King, are the man." Mamaya, puntahan natin yan. Ano po? Puntahan mo natin letter C. Sin stings the conscience. Yung mga mananampalataya, ano po, may conviction ng Holy Spirit. Pero meron pa rin konsensya. At itong konsensya na ito, na sinasabi ng mga hindi mananampalataya na makonsensya ka naman. Pero yung mga hindi mananampalataya, ni ang makonsensya, hindi nila yan nararanasan. Pero sa mga believer, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, it is not only the conscience, but the mind. Pero ang isa sa matinding epekto, it can stings the conscience. Sabi po, David hurt a lot of people in his fall, but ultimately, his evil was against a holy God. Yung Holy Spirit na nasa ating mga puso. Yung po ang sabi ng Bible, di po ba tayo'y templo ng Espiritu Santo? Na habang ginagawa natin yung kasalanan, nasa atin yung Holy Spirit, nagigrieve yung Holy Spirit, na napipighati habang ginagawa natin yan. David was broken because he had hurt God. And this is the difference between a slave and a son. The slave fears the master's whip, but the son fears the father's displeasure. Ang kaibahan ng alipin doon sa anak. Yung alipin, natatakot kapag nakagawa siya ng mali, ay hahagupitin siya ng kanyang master. Pero yung anak, kinatatakutan niya ang magkamali sa kanyang ama dahil it will displease the father. Kapatid, if you fear only the punishment of sin, you had better check your salvation. A true Christian weeps, tumatangis, not over the consequences of his action, but he weeps because he has offended and disgraced his heavenly Father. And every time we sin, we are attacking the Father's right to be God in our lives. Amen? Yun ang realidad. Every time na nagkakasala tayo, we attack the Father's right to be the one in control of our lives. Tingnan natin ang talata, verse 4 na tayo. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Tanong, sa Diyos nga lang ba nagkasala si David? Hindi ba unang-una niyang pinagkasalanan si Bathsheba? Minsan sinisisi natin si Bathsheba na naliligo ng walang bubong. Gano'n naman yata talaga mga bahay nun Natatanaw dun sa taas. Sino ba ang pinakamataas na bahay? Wala namang iba kundi yung hari. Yung hari lang naman talaga nakakakita ng mga nasa ibaba. Masisisi mo ba si Bathsheba? Wala naman siya kinalaman na natatanaw pala siya doon sa ibabaw. Pero ang tanong, kanino nagkasala si David? Nagkasala si David hindi lamang sa Diyos, kundi kay Bathsheba. Walang pwedeng tumanggi sa hari. Walang pwedeng magsalita against the king. Kung anong hari, hindi niya mababali ang utos nito. At nung kinuha na siya ng hari, makakapalag pa ba si Bathsheba? Hindi lang sa Diyos nagkasala si David, nagkasala siya kay Bathsheba.
Hindi lang kay Bathsheba, maging kay Uriah. Anong kinalaman ni Urias? Hindi nga nalaman ni Urias na yung asawa niya kapag nasa digmaan siya ay kinukuha at pinagsasamantalahan ng hari. Na merong affair yung asawa niya at ang hari. Tapos inilagay siya sa harapan ng digmaan para mapatay. Can you imagine? Kaya nagkasala si David, hindi lang sa Diyos, hindi lang kay Bathsheba, hindi lang kay Uriah. Pero bakit dito sa verse 4? Bakit dyan sa verse 4? Ang sabi dyan, against you, only you, or you only, have I sinned and done what is evil in your sight. Bakit kaya sinabi ni David yun? Kasi po ang realidad, mga kapatid, ang reality, bago pa siya nagkasala kay Bathsheba, bago pa niya kinuha ito at sumiping dito, binasag na ni David ang kanyang pakikinig, ang kanyang intensyong sundin ang naisin ng Diyos. He knew to himself, hindi yun gusto ng Diyos. Sa pagtatalo pa lang ng kanyang isipan, kukunin ko o hindi? Susundin ko ang laman o ang Diyos? Tinalo na ng kanyang desire na sundin ang laman ang naisin ng Diyos. Kaya tama si David, bago pa nangyari ang kasalanan niya kay Bathsheba, bago pa nangyari ang kasalanan niyang pagpatay kay Urias, sa Diyos siya unang-una at dun siya nagkasala. Dahil kung hindi niya hinayaang maputol yung naisin ng Diyos sa buhay niya na sumunod lamang sa Kanya, hindi mangyayari ang iba pang mga consequences nito. Tama po ba? So, tandaan natin mga kapatid, it will sting the conscience. At David was broken because he had hurt God. And when we sin, we are attacking the Father's right to be God in our lives. Let us go to letter D. Una nga, sabi, sin will leave a dirty mark. Second, sin will saturate the mind. Third, sin stings the conscience. And fourth, sin saddens the heart. David has lost his joy and he wants it back. Kapatid, if you are saved, sabi po ng Psalm 51 verse 8, let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. And this is the result the consequences of sin. Hindi mo na marinig yung kagalakan. Okay, sabi niya, let me hear the joy and gladness. Yung dating halakhak ng ligaya at kagalakan, wala na sa puso mo. Mapupuno na ito ng takot, ng kalungkutan. At ang sabi niya, let the bones you have crushed rejoice. Tandaan mo kapatid, sabi ng Psalm 51 verse 12, ito yung prayer ni David restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Sa sarili ko, di ko to kayang gawin. Wala akong kakayahan na i-sustain yung aking buhay. Kaya ibalik mo sa akin yung kaligayahan at kagalakan ng pagiging ligtas. Oo, ligtas ako. Alam ko naman yun. Natubos ako ng dugo mo. Pero nasan yung kagalakan ng kaligtasan yon? Hindi niya matagpuan. At yun ay dahil sa kasalanan. Alam niyo, marami akong kilala, Kristiyano naman talaga. Nanampalataya naman sa Diyos. Binigyan ng Diyos ng pagkakilala sa Kanya. Pero ngayon, hindi mo na mahagilap. Ngayon, hindi mo na makita. Nagtatampisaw na. Saan? Sa mga karumihan ng buhay. Bakit? Hindi na matagpuan yung kaligayahan ng pagiging ligtas. And this is where David shows us the difference between a real man of God
and the non-believers. Yung tunay na anak ng Diyos, hihiling sa Diyos na ibalik yung joy ng kanyang salvation. Kapatid, if you are really saved, sin will make you the most miserable person on the face of the earth. Kahit ka Kristiyano, you can be a miserable believer in the face of the earth if you will continue to sin. You cannot live in a backslidden condition and expect happiness. That will not happen. Joy is the byproduct of a right relationship with God. Amen? Yung kagalakan ay epekto ng tamang relasyon sa Diyos. And you can tell a backslider by his or her lack of joy. Kaya pag ikay balisa, ikay bagabag, hindi mo matagpuan ng kagalakan, isa lang ang ibig sabihin nun. Hanapin mo kung anong source nung kabagabagan, and you will find out it is because of sin. Amen? True abiding joy is not affected by circumstances or difficulty. It is, however, affected by sin. Yung abiding joy, yung kagalakang hindi masayod ng ating isipan. Yung kapayapaang hindi masayod ng ating isipan. Yung unexplainable joy, yung unexplainable peace na hindi maipaliwanag ng ating isipan. Iyon, mga kapatid, ay epekto, hindi ng sirkumstansya o ng kahirapan ng buhay, kundi epekto ng kasalanan. Kung gusto mong maranasan yung unexplainable joy and unexplainable peace, run away from sin and live a life of holiness in God. Amen? If true joy is missing in your life right now, it is because something has gotten between you and God. Yon ang totoo. Sin saddens the heart. And David has lost that joy when he committed that sin with Bathsheba. At ang susunod, letter E, sin sickens the body. Akala natin ang apektuhan lang yung konsensya, yung isipan, nawala yung joy. Akala natin yun lang yung mga epekto eh. Pero nakakalimutan natin, pati ang katawan apektado. Ano po? And David's sin has begun to take physical toll on him. Sin does this. Ano sabi ng Psalms 51 verse 8? Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Paano nyo ilalarawan yan, mga kapatid? Kapag ikay nagkasala, ni ang bumangon, tumayo, magsaya, maglakad, hindi mo na magawa. Ang iyong buto ay hindi maka-function as it is. Sabi nga ni David, ang description niya, dinurog ng Diyos ang kanyang mga buto. Naapektuhan ng kanyang kasalanan ang ability niya to move, to do whatever he wants to do. His bones were crushed. Kaya, sin does that. It can damage your health. Because sin replaces joy and peace with worry and fear. It has an impact on our daily ability to do well. Amen? God never cast us off when we sin. Di naman tayo itinataboy. Pero itong realidad, He will just squishes us closer to Himself. And often, this crushing result in broken health. Kala nyo, no? Minsan, ito yung natatawa ko sa mga Pentecostal eh. Kay Lord, pahag naman.
Lord, I need your hug right now. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos pag nag-hug, durog ang buto mo. At pag nag-hug ang Diyos, lalo na sa panahon na ikaw'y nagkasala, Lord, I committed a sin, hug me naman. Ganyan ang turo ng mga pastor ng Pentecostal. Sige, magpahag ka sa Diyos. Pero whether you ask it or not, pag hinag ka ng Diyos, durog ang iyong buto. This crushing will result in a broken health. Minsan, God will allow that. Papahintulutan ng Diyos na dumanas ka ng mga physical infirmities for you to get to know that you sin against Him. God will never cast us off when we sin. He will just squeezes us closer to Him. And whether we accept it or not, masakit ang yakap ng Diyos. Dahil sa yakap na ito, paparanasin kanya ng mas malulupit na karanasan para ma-realize mo ang epekto ng ginawa mong kasalanan. Amen? And, panghuli, sin sours the spirit. David had the wrong spirit in him. Etong epekto ng kasalanan At ginagawa ito ng kasalanan sa buhay ng tao. Let us now go to the confrontation. Ito yung binabanggit ko kanina. Paano ba kinonfront ni Nathan si David? Sa Psalms 51 verse 10, ang sabi ni David dyan Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Create in me a pure heart. May mga gumawa ng kanta niyan modern. Ang sabi po, Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Modern day psalter yan. Psalms yan. Kaya sabi ko sa inyo, you can sing modern song. Psalms yan Ginawa ng bagong kanta, bagong lyrics, bagong melody. Masama ba yan? Ngayon, kung kayo lang ang gusto ng sarili nyo lyrics, kakamali kayo doon. Because that is a sound. And here David is saying to the Lord, Lord, create in me a pure heart. Renew a steadfast spirit within me. Bakit? Ano bang spirit meron siya before? Tingnan natin tingnan nyo to. Tingnan natin yung confrontation. Ayan. Nung nagkasala ngayon si David, ang sabi, ang Diyos pinadala sa kanya si Nathan. When he came to him, ang sabi ni Nathan, nagkwento si Nathan, ang ganda ng kwento. There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb. He had bought, he raised it, and grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb and that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Ano po sabi diyan? Verse 5, look at that. David burned with anger because, ano sabi diyan? David burned with anger against the man. Look at the spirit of David dito Look at his spirit. David saw that the man did was wrong. And he was angered by the decision, by the action of the man. Verse 5, sabi niya, David burned with anger
against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. Habang ang Diyos ay nabubuhay, ang taong ito'y dapat mamatay. He must pay for the lamb 4 times over. Kita niyo po? Yung taong nasa kasalanan, yung taong namumuhay sa kasalanan, malupit magparusa sa kasalanan ng iba. 4 na beses niyang hinatulan ang lalaking ito. 4 na beses ang tindi ng gravity ng pagkakasala ng taong ito. Ganon pumukol ng bato ang isang taong namumuhay sa kasalanan. Imamagnify niya ang kasalanan ng iba at dapat parusahan ito. Sabi po ni David, he must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Look at verse 7. Then Nathan said to David, you are the man! And this is what the Lord, the God of Israel says, I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Nakita niyo po? Sin sours the spirit. David had a wrong spirit. Kita niya yung kasalanan ng iba. Kita niya yung parusa dapat sa kasalanan ng iba. Pero hindi niya nakita na ang binabanggit ni Nathan ay walang iba kundi siya. The backslider will be cantankerous, critical, sour, and judgmental. But the saint in sin is impossible to satisfy and quick to attack others to make themselves look better. And this is what sin does to David. Kumusta ka, kapatid? Panghuli. Hindi pa pala huli yun. Ito panghuli. Sin seals the lips. Ito malupit. Yung kasalanan, sinasarhan ang ating labi. All the things David says that he will do when he gets right with God. Sabi po ng verse 13, then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. This is what I will do, sabi ni David. Lord, pangako, tuturo ko sa iba, tuturo ko sa mga nagkakamali ang lesson na ito. Kaya mismong siya ang sumulat nito. Isinulat niya ito sa mga salmo. Ginawa niya tong awit para lahat ay makarinig ng awitin ng kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad. Bakit? Sa panahon na siya'y nagkakasala, hindi siya gumawa ng awit. Sa panahon ng kanyang pagkakasala, sinarhan ang kanyang labi sa pagpupuri. Sinelyuhan ang kanyang labi sa pagpaparangal sa Diyos. Ito ang nagagawa ng kasalanan. Sin will take away your shout. Sin will take away your song. And sin will take away your statement of testimony. Wala naman hong nag-testimony habang nandun pa sa kasalanan eh. Anong klaseng testimony yung, mga kapatid, ako po'y nakatayo sa inyong harapan ngayon, namumuhay po ako sa pagkakasala, hanggang ngayon po ay kabit ko ang ating sekretary, at ako po ay nakikisalamuha sa kanya, akin pong nilustay ang pera ng simbahan at nilulustay pa magpahanggang ngayon. Anong klaseng testimony yung? Walang ganon. Ang statement of testimony
kapag napagtagumpayan na natin ang mga bagay na yun. Amen? At si David, during the time na ginagawa niya ang mga bagay na kanyang ginawang kasalanan sa Diyos, wala siyang awit, wala siyang testimony, wala siyang pagsigaw ng papuri sa Diyos. Dahil sinelyuhan ng kasalanan ang kanyang labi. Bilib nga ako doon sa mga mananampalataya, mga pastor, na pagkatapos namumuhay sa kasalanan ay meron pa ring tapang na tumayo sa pulpito at mangaral. Bilib ako sa kanila. Dahil napakahirap gawin nun. Tandaan po ninyo, you can shout, but there's no presence of God. You can sing, but there's no joy. You can testify, but there's no reality in your life. All the while, Satan is pointing at you, laughing, and accusing you, trying to keep you down. Kapatid, hindi ka ba nakarinig sa puso mo, sa iyong tenga na pakanta-kanta ka pa, padi-padi pa ka pa dyan, pataas-taas ka pa ng kamay, pahali-hallelujah ka pa? Di po ba? Those are the voice of Satan accusing you, pointing, laughing, and saying, you hypocrites. Tama, mali. Now, tingnan natin paano nakabangon si David. Ito na po yung ating mensahe. Paano babangon sa ating pagbagsak. The comeback from sin for the saint. Even though you can or perhaps have fallen into sin, ang realidad pwedeng bumangon. Kayang bumangon. Anong dapat gawin? 1, have the confidence that God still loves you. David, he knew that even with all the sin he was guilty of, God still loved him. Satan will tell you that God doesn't care. He will tell that God doesn't love you. Or God is through to you already. Remember, Satan is a liar. John 8:44, he is the father of lies. No matter what you've done or how far you have fallen, God still loves you and wants you to be in a right relationship with Him. Tandaan po ninyo, for great sin, there is great grace. Tama ba yan? Sabi ng Romans chapter 5 verse 20, the law has brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Amen? So have the confidence. Believe that God still loves you. Second, confess your sins to God. David confessed his sins and God's right to judge. Ay sa verse 4. Sabi ng verse 4, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So sabi niya, pinapasalamatan ni David, you are right in your verdict and justified when you judge. Minsan mga kapatid, ito ang totoo. Mas concern tayo sa sasabihin ng iba. Mas concern tayo sa opinion ng iba. Mas kinatatakutan natin ang hatol ng ibang tao. Pero mga kapatid, mas nakakatakot ang hatol ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, ihingi na natin ng tawad sa Diyos. Sabi ni David, yung kanyang verdict ay right, yung kanyang judgment are justified. Amen? So, God is not looking for excuses or alibis. God is looking for honesty. Confess is equals to agree and say the same thing. If you want to be right with God, you must come clean. 1 John 1:9. Amen? And next, allow God to cleanse you. Ito ang request ni David .
Ito po. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Yun ang request ni David. David requested cleansing. 51 verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. When we allow God to cleanse us, great things takes place. The mountain of our guilt is removed. Our condemnation is taken away. We are freed from the voice of Satan. Our sin is buried in the grave of forgetfulness. He removes the penalty and pollution of our sin. He restores our joy, and He will receive us back into close fellowship with Him. The question is, nasan ka ngayon, kapatid? Ikaw ba'y malayo from floundering in sea of sin? Are you drowned in the guilt of shame? Walang kapayapaan at walang joy sa buhay? Please come back to the Father and walk with Him like you used to. Katulad ng alibughang anak na lumisan sa bahay ng kanyang tatay, do not spend another hour in the far country feeding among the swine. Come back to the Father's house and enjoy His fellowship and blessing once more. Now the question is, will you come home? My dear brother or sister, the Father is waiting. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa.